ipinaaalala ni Jesus na mamumunga ng masagana ang salita ng Diyos sa ating buhay kung ihahanda natin ang lupang tatamnan nito. Bukod sa pakikinig ng buong puso sa salita ng Diyos, hinahamon tayong tumalima sa hinihiling ng Ebanghelyo mula sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa linggong ito upang sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil pinagkalooban tayo na mapagpapala at mga biyaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ialay natin sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli aminin natin ang ating mga pagkakamali, mga pagkakasala, ganun din ang ating mga pagkukulang. Tumahimik tayo sandali upang kababaang loob na pagsisihan natin ang mga ito. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagawa
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Katulad ng ulan na nagdudulot ng ginhawa sa lupang tigang, ang salita ng Diyos ang siyang bumubuhay sa atin. Subalit katulad ng nasasaad sa talinhaga, kailangan nating ihanda ang lupang tatamnan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasi. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos
ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kahawan. Nagyahari yaong gala sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Inuusig at pinahihirapan ang mga alagad ni Kristo. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa kanila ng kaluwalhatian at ganap na katubusan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa ihayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapaimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa.
Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghasik ay may binhing lalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig at nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata, at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ang binhing nahasik sa kabatuhan, ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating na makapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ang nahasik sa dawagan, ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa makayamanan, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ang nahasik sa matabang lupa, ang manakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila ay namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. At sa ating mga taga-subaybay sa ating FB live streaming, ay binabati rin natin sila ng magandang umaga. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay muling taimtim na manalangin. Sa masandaling ito, tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. At sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos, ipinapahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kay buti-buti ng Panginoon. Talagang lubos ang kaniyang pagmamahal sa atin. Hindi niya tayo pinapabayaan, bagkus patuloy niya tayong pinagpala at pinagkalooban ng mga biyaya. Kaya sa gitna ng makahirapan, mga pagsubok at mga problema sa buhay, tayo ay nakakaraos. Tayo ay hindi nawawala ng pag-asa. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, kamusta na ang ating buhay? Namumunga ba ang ating buhay? At kung namumunga ang ating buhay, ano-ano ang kanyang mga naibubunga? Masagana ba? Wow! Sa umagang ito, ang ating mga pagbasa ay nagtuturo sa atin kung paano maging masagana ang bunga ng buhay. Sabi natin sa Salmong Tugunan, nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Maging masagana ang ating buhay sa mabuting lupa. At narinig natin sa ating ebanghelyo ang talinghaga ng paghahasik ng binhi. Sabi sa atin, ipinaliwanag din sa ating ebanghelyo kung ano ang kahulugan ng talinghagang iyon. Na mayroon daw isang magsasaka na nagasik ng mga binhi. Mayroong ibang mga binhi na pumunta sa tabi ng daan. Tinuka ng mga ibon, kaya hindi ito nabuhay, lumago, at nagkaroon ng bunga. Ang iba daw na binhi ay pumunta sa kabatuhan. Kaagad-agad itong tumubo, subalit pagdating na matinding sikat ng araw, ito ay natuyo. Dahil kaunti lang ang lupa at hindi ito nakaugat ng malalim. Meron din daw na mabini na pumunta sa dawagan. Ininis ng dawag, hindi ito lumago at hindi ito nagkaroon ng bunga. Mayroon din daw mga bini na pumunta sa mabuting lupa. Ito ay tumubo, lumago, namunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. At sa kahuli-huliang bahagi ng ating ebanghelyo, ipinaliwanag kung ano ang kahulugan ng talinghaga. Ang magsasaka ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang mabinhi na kanyang inihasik
ay ang kaniyang mga salita. Tayo raw ang mga lupa, ang mga nakarinig, ang siyang mga lupa. Ang iba daw sa atin ay katulad ng tabi ng daan. Nakarinig tayo ng salita ng Diyos, subalit hindi natin ito naunawaan. Inagaw ito ng ating kaaway, ang dyablo. Kaya hindi ito tumubo, lumago at namunga sa ating buhay. Ang iba din daw sa atin ay katulad ng kabatuhan. Pagkatapos na marinig ang salita ng Diyos, praise the Lord kaagad. Saya-saya na natanggap ang salita ng Diyos. Subalit, dumating ang mga pagsubok sa buhay, nakalimutan ang salita ng Diyos. Hindi ito umugat sa kanyang puso, kaya hindi ito lumago at nagkaroon ng mga bunga. Ang iba din daw sa atin ay katulad ng dawag, ng dawagan, na kung saan nakarinig tayo ng mga salita ng Diyos, subalit mas binigyan natin ng halaga ang makamundong bagay at makamundong kayamanan. Kapag niyaya tayo na magbibliya rasal, sabi natin busy tayo dahil hindi natin masara ang ating mga tindahan at marami pa tayong magawain. Kaya mga salita ng Diyos ay hindi rin lumago at nagkaroon ng bunga. Subalit, mayroong iba sa atin na talagang katulad ng mabuting lupa. Pinapakinggan, inuunawa ang mga salita ng Diyos at pinagsumikapan na ang mga ito ay maisabuhay kahit hindi madali. Kaya nakikita sa kanyang buhay ang mabunga ng mga ito. Ngayon ang tanong, sa apat na pinuntahan ng mga inihasik na binhi, saan po tayo dito? Tayo ba ay tabi ng daan? Tayo ba ay kabatuhan? Tayo ba ay dawagan? O tayo ba ay mabuting lupa? Mga minamahal na kapatid, linggo-linggo, naghahasik ang Diyos ng kaniyang salita. Pagkatapos nating mapakinggan at matanggap ang kaniyang mga salita, sumisigaw pa nga tayo, sumasagot pa nga tayo, salamat sa Diyos. Subalit ang tanong, pagkatapos nating matanggap ang salita ng Diyos, ano ang ginawa natin sa mga binhing ito? In short, pagkatapos nating magsimba, anong nangyari sa atin? Anong nangyari sa buhay natin pagkatapos nating magsimba na kung saan natanggap natin ang pag-aasik ng Diyos ng kaniyang mga binhi, ng kaniyang mga salita? Nakakalungkot kung minsan. Nasimba tayo ng simba, subalita, hindi tumitimo sa ating mga isipan at kalooban ang mga salita ng Diyos. Subukan natin. Ano ang ebanghelyo natin noong nakaraang linggo? Anong ebanghelyo natin noong nakaraang linggo? Ano yung message ng Diyos sa pamamagitan ko na ibinahagi dito noong Sunday? 2 punto po iyon. Una, matularan natin sana si Jesus na marunong magpasalamat. Ano ang sabi niya? Pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat ibinigay mo ang lahat ng bagay sa akin. At dahil ibinigay ng Ama sa Kanya ang lahat ng bagay, ano ang sinabi niya sa atin? Halik kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at pagiginhawain ko kayo.
Di ba? Yun yung sabi niya sa atin noong last Sunday. Nakalimutan niyo na iyon? Ang ganda-ganda ng kaniyang paanyaya. Pinaalalahanan niya tayo na ibinigay ng Ama ang lahat sa akin. Kaya hali kayo, lalo na kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at pagiginhawain ko kayo. Sumunod kayo sa akin, tularan ninyo ako, sapagkat ako ay maamo, sapagkat ako ay mapagmahal, at magaan ang ipapasan ko sa inyo. Kaya sinasabi natin, hindi yan ibigay ng Diyos kung hindi natin kaya. Yun yung mga paalaala niya sa atin. Kung tinatanim lang natin sa ating mga isipan at puso ang kanyang kalooban, makapamunga tayo ng masagana. Nung last Sunday na paanyaya niya sa atin, kapag nakaramdam tayo ng hirap sa buhay, tayo ay kanyang inaanyayahan na wag natin siyang talikdan at kalimutan, kundi siya ay ating pupuntahan, kapit ng maigpit sa kanya. Kasi siya yung nagsabi, na halik kayo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na papabagal at nabibigatan, at pagiginhawain ko kayo. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, napakahalaga kapag tayo ay nagsisimba ang makinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, listening is not enough. Hindi lang hanggang pakikinig. Kundi yung mga napakinggan natin sana, itanim din natin sa ating mga isipan. Huwag nating hayaan na agawin iyan ng ating kaaway, kundi itanim natin sa ating mga isipan at kalooban, at pagsumikapan na ito ay tumimo sa ating buhay upang ang mga salita ay mananatili, uugat ng malalim sa ating kalooban at sa ating puso, nang sa ganon ay magkaroon tayo ng masaganang bunga. Yan po yung sikreto ng masagana, payapa at masayang buhay. Ng ating buhay ay palaging nakasentro at nakaugat sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang ating gabay, ating liwanag, ang siyang tuturo sa atin kung ano ang karapat-dapat nating gawin upang maging masagana ang buhay na ito. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya kasi tayo mapariwara. Ayaw niya kasi tayong maligaw ng landas. Ayaw niya kasi tayong mapawalay sa Kanya. Kaya paulit-ulit siyang magpapahayag ng Kaniyang salita sa atin. At sana tayo ay maging katulad ng matatabang lupa na pinapakinggan, tinatanggap, pinagninilayan, tumitimo sa ating isipan at kalooban at pinagsusumikapan na sundin at isabuhay ang Kaniyang mga salita upang tayo ay makapamunga na masaganang bunga. Mga minamahal na kapatid, napakaganda na suriin natin ang ating buhay. Bakit parang ang lungkot-lungkot ng buhay natin? Bakit parang ang gulo-gulo ng ating buhay? Bakit parang walang direksyon ang ating buhay? Bakit kahit anong pagsusumikap natin parang kulang at hindi sapat? Baka merong problema. Baka ang ating buhay ay hindi nakasentro at nakatuon sa salita ng Diyos. Kaya sa araw na ito, tayo ay Kanyang pinaalalahanan na sana pagsumikapan natin na tayo ay maging matatabang lupa upang tanggapin natin ang paghahasik ng Diyos ng Kanyang magagandang mga salita, upang ang mga salitang ito ay tumubo, lumagbo, at mamunga sa ating buhay ng tig-100, tig-60 at tig-30.
Mga minamahal na kapatid, gusto mo bang maging masagana ang buhay? Makinig palagi sa salita ng Diyos. At pag sumikapan ang mga salita, ay tumubo at lumago sa ating buhay upang maging masagana ang buhay. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig ng kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo ngayon sa Diyos Ama na huwag lamang tayo maging mga tagapakinig ng salita, kundi mga tagasunod na nagsasabuhay nito. Manalangin tayo at ating sasabihin, Ama, turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong salita. Ama, turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong salita. Upang ang simbahan ay patuloy na hubugin ng salita mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong salita. Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan ayon sa halimbawa ni Hesukristo at makatagpo sila ng inspirasyon at lakas sa iyong salita. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong salita. Upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat na nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa nila ang pagpapalaganap ng aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong salita. Upang buong lungkod kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang tinahak na iyong anak. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama mo ni Hesukristo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa manananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na may sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, at ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang ating sponsor ay ang San Roque Chapel. At higit sa lahat, pasalamatan natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Patuloy po natin suportahan ang isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging quasi parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. At inaanyayahan po namin ang bawat isa na makiisa sa ating fundraising Fiesta Raffle bilang suporta sa pagpapatayo ng kumbento dito sa tahanan ni Maria. Sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket, hindi lamang po kayo magkakaroon ng pagkakataon na manalo, kundi higit sa lahat ay magiging kabahagi kayo sa isang makabuluhang misyon para sa ating simbahan at komunidad. Ang bawat tiket na iyong mabibili ay malaking tulong sa pagpapatayo ng kumbento dito sa tahanan ni Maria. Ang raffle ticket ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang tiket at 200 pesos naman ang isang booklet. Sa mga nais po bumili, pagkatapos ng misa, ay meron pong mga magbebenta ng raffle ticket sa bandang likod po. Maraming salamat po.
So nalalapit na po ang ating kapestahan sa pagpaparangal natin sa ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. No? At isa sa ating magawain ay ang darating na patronal visit. No? Siya ay bibisita sa atin, ang ating makapilya ay kanyang bibisitahin. No? So naway patuloy tayong magkaisa, magtulungan sa gawaing ito upang ang kanyang pagbisita sa ating makomunidad ay magiging makahulugan. At kabahagi ng pagdiriwang natin ng ating kapestahan ay ang ating fundraising para sa ating kumbento na ipapatayo po natin dito sa Tahanan ni Maria dahil tayo ay nagnanais na this year's, no, mga sumusunod na mga taon ay mag-a-apply tayo bilang isang quasi-parish. No? At isa sa mga requirements ay ang kumbento at ang opisina, no? Na kung saan doon ilalagay ang mga napakahalagang mga dokumento ng isang missions, ng isang quasi-parish o ng isang parokya. No? Kaya ako ay naghihikayat sa inyo na sana magtulungan po tayo sa ating raffle tickets, no? Na maibenta po natin, no? Para magkaroon tayo ng pondo, karagdagang pondo sa pagpapatayo natin ng kumbento. No? Alam natin na medyo malaki-laki ang ating kinakailangan sa ating pagpapatayo. No? So kahit paunti-unti ay mapag-ipunan po natin yung mahalagang pondong iyon. No? Kaya tuwing magkaroon tayo ng banal na misa, linggo-linggo, magdala po tayo palagi ng 20, no? O mahigit pa para sa ating ticket, no? Kahit may ticket na kayo sa inyong chapel, pero parang paglinggo gawin natin parang kaugalian natin, no? Na magdala tayo ng 20 para ambag natin, tulong natin sa pagpapatayo natin ng kumbento. Para pag naipatayo ng kumbentong ito, masabi po natin na aming kumbento iyan. No? Mayroong ambag po ako dyan. 5 raffle ticket ang nabili ko para sa kumbentong iyan. So, kabahagi po ako niyan. No? Ayaw kong lumapit sa mga politiko at sa mga partikular na mga ilan lamang na mayayaman. Gusto ko nang galing sa atin. No? Para ma-own natin, para maangkin natin, parang very proud tayo na masabi na amin yan. No? Kasi kahit tagti 2020 lang, linggo-linggo, yung aming naiambag, naging kabahagi ako sa pagpapatayo po niyan. So yan po yung konsepto natin. Kung paano natin binuo itong mission station, ganun din ang pagbubuo natin ng ating parokya sa pamagitan ng ating pagtulong-tulong at pagkakaisa. No? So sana magtulungan po tayo, basta kada Sunday, bukod doon sa inyong iaalay, itanim natin sa ating isipan, magdala ako ng extra 20 para sa aking ambag, para sa kumbento namin, para kami ay magiging quasi-parish. No? So mamaya ay bili po tayo kahit isa o dalawa o kahit ilan yung ating nadala para ating iambag para sa ating kumbento. No? So nagpadala na rin po tayo, padala po tayo sa Mindanao, padala po tayo ng mga around 1,500 booklets, no? Worth mga 300,000 po iyon, no? Yung ibebenta po natin doon. Parang kulang pa iyon doon sa kanila, no? Kasi kapag mga ganyan, ang mga tao doon ay very generous, no? So, uwi si Jongjong, tapos magbenta po tayo doon, no? At punta din tayo ng Cebu para magpatulong din po tayo. Kahit 1,000 booklets o di may 500,000 na tayo. Hopefully sa Cebu at saka sa Mindanao. Tapos sa atin pa, so medyo malaki-laki yung ating maging pundo, karagdagang pundo para sa pagpapatayo natin ng kumbento. Yung mahalaga sa akin kahit 20, naging kabahagi tayo. Mahirap o mayaman, naging kabahagi tayo sa pagbuo natin ng ating quasi-parish o maging ating parokya sa pamagitan ng pagpapatayo ng ating kumbento. Sumuli, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtulong at pagsuporta. Gayon din sa mga nakikinig at nanonood sa atin through FB live streaming. No?
sila rin ay nagtitext o nagchat-chat at nagme-message na i-reserve sila ng ganitong tickets, no? Kahit wala po sila, ay magpapadala po sila sa pamagitan ng GCash, no? Patulong din po tayo sa ating mga kapatid sa Couples for Christ. Marami po yan sila. Marami sa kanilang mayayaman. Sigurado ako na makatulong po sila sa atin ng malaki para sa pagbubuo natin ng ating kumbento para next year o the following years ay magiging Quasi Paris po tayo. So muli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan, lalong-lalo ang iyong mga anak na nasa iyong banal na harapan, upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga anak na narito. Pagkalooban mo sila na mabiyaya na kanilang kinakailangan sa buhay. Tulungan mo sila sa kanilang mapagsusumikap. Ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. At ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at paglalakbay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at makinig, unawain at isabuhay ang salita ng Diyos upang ang ating buhay ay maging masagana. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!